Why does God bless other people pero ako hindi? Hindi yung palagi kong tanong dati, lalo na nung nawalan akong trabaho. Sabi ko, bakit yung iba, Lord, binibigyan mo ng trabaho kagad pero ako hindi? Pero yung mindset na yun, mali. See, hindi porket nakikita mo na yung taong to may magarang sasakyan o nakatira sa mansyon ay ibig sabihin blessed na sila. Ilang tao na ba yung mayaman lang sa pera pero empty naman sa loob? Ang daming mayaman pero hindi naman masaya. Yung iba nga dyan mayaman lang sa pera pero galing sa dumi yung pera at since galing sa dumi yung pera, hindi makalakad ng maayos. Palaging kailangan tumingin sa kanan o sa kaliwa, wala silang peace. Yung iba naman mayaman pero hindi na nila alam kung anong susunod. Mayaman na ako. What's next? Magdodonate ako ng pera para magkaroon ako ng purpose sa buhay. Then what's next? Their heart is always been empty. Second point, Satan is the father of lies. Revelation chapter 12 verse 9 revealed us the great dragon who was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who deceived the whole world. Nilinlang ang buong mundo, sinungaling. Hindi na kailangan bumaba ni Satan dito at sabihin sa ating lahat na ako si Satan at kukunin ko kayo. Ang kailangan niya lang gawin is to actually distract you from the things that you thought is a blessing. Tapos hindi mo na namamalayan, unti-unti ka nang nakikinig sa kanya. Diba? Sabi ko sa iyo yun binibless, ikaw hindi. Ikaw nag-i-struggle ka. Ikaw lagi pumupunta ng church. Ikaw lagi nagtatithe pero hindi ka binibless. Tayo naman nakikinig. O nga no, Lord, bakit siya binibless mo? Bakit ako hindi? Bakit ako ganito? Bakit ako ganyan? Meanwhile, si Satan at your back, yes, finally. Kasi the moment that we shift our focus sa blessing, mamimiss na natin yung nag-bless. Ano ba kasi basihan ng blessing? Material lang ba? Pera lang ba? The mere fact na buhay ka ngayon at humihinga when every day is may nawawala ng buhay is a blessing. Meron kang kamay, it's a blessing. Meron kang tenga, meron kang mata, meron kang ilong, meron kang mga bagay na pwede mong gamitin. It's a blessing. Sa ibang aspeto ng buhay, mahirap when we talk about providing for our family. But we have to think about this. Sino ba talaga nagpo-provide sa atin? Sino ba talaga ang ating provider? Mahirap ba? Well, hindi naman sinabi ni God na pasanin mo yung mag-isa. Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Hebrews chapter 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Ilang beses bang sinabi ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo iwan bagkos sasamahan niya tayo. Matthew chapter 11 verse 28. Sinabi rin ni Jesus yon. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Stop focusing sa mga bagay-bagay. Instead, focus on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Sa kanya lang tayo mag-focus. And God already blessed you. And He will continue to bless you. Hindi mo man makita ngayon, pero soon, maiintindihan mo. Kaya pala ganito. When the time is right, the Lord will make it happen. Diba? Isaiah chapter 60 verse 22. So brothers and sisters, let's walk by faith, not by sight. Huwag mo tignan yung sitwasyon mo ngayon. Tumingin ka sa Diyos kasi sa Kanya, walang imposible. May the Lord bless you as you keep your eyes on Jesus. Don't forget to pray.